si Kuya, dalawa si Mama. Yun. Hello, Facebook. Umuulan ba dyan sa inyo? Hindi naman. Maambon-ambon. Ito, lang. Oo. Naambon na. Michael. Parami muna tayo ng ating mga viewers, no? Share muna tayo ng share muna natin para at least meron tayong share lang. Wait a minute. Nagpaparamdam na ang ulan eh. Talaga namang buti may hina lang eh. Hindi talaga buhos eh. Problema pagka buhos eh. Ito. Oh, bas. Ano na ba? Oo, tama. Baka ang problema, lalo na dyan bandang San Pedro. Ano na? Sa express, mabilis daw pala bumaha dyan sa may Alaska banda. Ay, oo. Mama exit. Mama exit, Mama exit. Kala ko nagawa na ng paraan ni ano yan. Ni ano. Ito, Mama to, Mama to. Ito, Mama to. Sino ba to yung may-ari ng ano? Yung San Miguel Corporation. Ang alam ko nagawa na nila ng paraan daw yan eh. Yun ang pinagmamalaki ni ano eh. Yung CEO. Anyway. Sige, habang nagpaparami tayo ng mga viewers natin ay siguro maganda bumati na muna tayo, no? Para tuloy-tuloy na tayo. Sige, unahan ko na. Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, kapatid, kapananampalataya. Okay? At welcome po ulit to Grace Life Forum. At samahan niyo po ulit kami sa isa na namang masarap na kwentuhan dito po sa ating topic ngayong gabi. Exciting po itong topic natin ngayong gabi. At marami sa atin ang maliliwanagan with regards to becoming righteous. Okay? So once again, welcome po. At sa mga bago lang na makakasumpong itong ating program, ito pong Grace Life Forum ay intended po ito sa mga believers, no? Yung mga Christians na medyo hindi gaanong alam kung paano mamuhay under grace. Okay? Kaya tayo ay nagbigay ng ganitong program na pinamagatan natin Grace Life Forum. Grace Life kasi we are living under grace. So dito sa program na to, pinag-uusapan natin yung mga bagay na merong kinalaman sa New Covenant of Grace kasi dito tayo sumasailalim. Okay? So kung first time yung makikinig ngayon, dyan lamang po kayo. And we assure you na mapapagpala po kayo ngayong gabi ng ating topic. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. At as well sa mga regular viewers natin. Good evening. Shout out kay kay Magda, okay? Nanonood si Sister Mags. Si Aima din, okay? Si Katrina, okay? Shout out sa inyo. O, bati kayo. Okay po, good evening. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Samahan niyo ulit kami dito sa Grace Life Forum na namnamin ang mensahe ng biyaya, no? Bilang under grace, under the new covenant. Namnamin natin bulay-bulayan natin at pag-aralan ang tayo ng Diyos. Tayo ng biyaya ng Diyos. Yun. Po. Okay, sa pong mapagpalang gabi, muli sa bawat isa. At antabayanan po uli natin ang ating mga pag-uusapan ngayon na magliliwanag po sa ating mga bagay-bagay patungkol sa ating pagiging Kristiyano. So patungkol sa biyaya, yung ating pag-uusapan. At tungkol siya naman po yung lagi nating tinatapik dito yung ating pamumuhay sa ilalim ng biyaya. So muli ay meron tayong mga lilinawin at ituturo ngayong umaga. So ay ngayon pong umaga kasi yung background ko kaya may sinag kasi ako may sinag kasi ako nakikita doon sa naiingit ako kasi may sinag ako nakikita kaya akala ko umaga, gabi nga pala ngayon. Magandang background niyo, merong logo ng Grace Life Forum Grace Life Church. So isang mapagpalang gabi po sa lahat. Anyway, okay lang 'yon. Okay. Sige, ano ba pag-uusapan natin, bro?
So bago tayo tumuloy-tuloy doon sa ating pag-uusapan, no? So balik muna tayo doon sa mga nakaraan natin. So ito po ay ano to, bahagi ba to pastor ng frequently asked question natin? Actually, hindi na eh. Pero halos lahat naman ng pinag-uusapan natin sa program na to ay frequently asked questions din ng Mm. mga ano ng mga Christians na hindi masyadong fully aware, or I should say fully convinced sa mensahe ng full grace message. So parang ganun na rin. So sort of. So ganun din naman kasi si mamaya-maya meron din naman tayong itatanong, no. Nung mga nakaraan na napag-usapan natin is about tithe. No, so yung bang mga mananampalataya ay nire-required pa ng Diyos na mag-tithe? O kung hindi man magta-tithe ay meron bang parusang ipapataw ang Diyos? O kung ikaw man ang mag-tithe ay meron bang sumasaganang pagpapala na matatanggap? So yun po yung napag-usapan natin nung nakaraan, at nawa po yung mga nakapakinig ay nasundan ng mainam, no, yung ating pong napag-usapan at nakapagbigay po ng linaw. So pwede nyo pong balikan dito po sa ating page yung mga napag-usapan ng nakaraan para kung ano man yung mga bagay na gusto pa ninyong matutunan ay pwede nyo pong mabalikan doon sa ating pong napag-usapan. At ngayon naman po, yung ating pong pag-uusapan ay kukunin natin dito po sa Aklat ng Roma. No, nandito lang din po sa mga salita na lalabas, no, Romans chapter 5 verse 17. So dito natin kukuhain po yung ating pag-uusapan. Ang sabi po dito, for if by the trespass of the one man, death reigned through the one man, how much more will those who receive God's abundance provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. No? So, meron pong binabanggit dyan sa pamagitan ng isang tao ay naghari o nag-reign yung kamatayan. Pero sa pamagitan din naman ng yung isang tao ay naghari naman o naibigay yung regalo ng katuwiran. No, yun po yung ating pag-uusapan. No, ang title po nito is The Gift of Righteousness. Then speaking of gift, so alam naman po natin yung ibig sabihin ng gift. No, yung bang bagay na binibigay sa iyo na wala kang pinaghirapan. No? 'Di ba? Pagka Pag sinabing gift, pinaghirapan mo, hindi regalo, nag-gift. po, Pag pinaghirapan mo, hindi nag-gift. o hindi na regalo 'yon, no? Sa iba nga, sorpresa pa yun na ibinibigay Of course, alam natin pag sinabing righteousness naman, no, sa Tagalog ay katuwiran. No, pag sinabing katuwiran, hindi balaktod. Kasi yung salitang katuwiran ay galing sa salitang tuwid. No, yung sabihin, hindi ka balaktot, tuwid ka. So, yung pong katuwiran na yan, no, ang karamitan pong iniisip ng maraming Kristiyano ngayon ay nakukuha sa pamamagitan ng mabuting bagay na pwede natin gawin bilang mga Kristiyano. Kaya naman po yung common thinking ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na pag ginawa mo itong ganitong bagay, ginawa mo yung ganung bagay, ay nagiging matuwid ka sa harapan ng Diyos. So yung bang ganung uri ng kaisipan na pag ikaw ay halimbawa, of course ito, hindi naman natin ito minamasama, bawa ikaw ay lagi nagsisimba, di ba? Ikaw ay laging nananalangin, di ba? Ikaw ay nagkakaloob sa simbahan, no? Ikaw ay naglilingkod, ikaw ay mabuting tao, no? Ang common thinking ng mga Kristiyano, doon ka nagiging matuwid pag nagagawa mo yung bagay na yun, doon ka nagiging righteous. Diba? Yung po yung iniisip ng marami. No? Pero sang-ayon po dito sa ating binasang verse kanina, yung daw pong righteousness is a gift. So yun ang magandang maintindihan natin ngayon. No? Kaya yun yung title ng ating pag-uusapan. So ang mahalagang tanong dito, paano ba maging righteous? Paano bang maging matuwid? Yan ba ay sa pamamagitan ba ng mga bagay na dapat nating gawin? O yan ba ay bagay na tatanggap lang natin na meron lang nagbibigay sa atin? Kasi sabi dyan, gift So alin kaya dun sa dalawa na yon? So, how to become righteous? So yun yung mga magandang katanungan. Yun yung magandang katanungan na mapag-usapan natin ngayon. Dito sa topic na gift of righteousness. So paano po ba ito, Pastor? Paano po ba maging righteous? Nabanggit mo kanina na na kapag ang isang tao ay gumagawa ng mabuti, nagsisimba, namumuhay ng maayos, iniisip natin na siya ay namumuhay ng matuwid, no? So, yun yung normal na yun yung normal na iniisip natin, no?
dinidefine kasi natin usually ang righteousness by right doing. Kaya pag meron kang nakitang isang taong, halimbawa, si Mr. De La Cruz ay palasimba, mabait na asawa, mabait na ama, matulungin, no? Law-abiding citizen. So nasasabi natin, yang si Mr. De La Cruz ay matuwid yan. Pagka nakita mo naman si Mr. Santos ay lasenggo, masagulero, nanggugulpi ng asawa, okay? Hindi marunong mag-alaga ng mga anak, no? Nasasabi natin, yung tao na yan ay balasubas, okay? Hindi siya matuwid. No? Parang gano'n. So we commonly define righteousness by right doing, no? So at tama naman 'yon sa isang banda kasi meron dalawang paraan ng pwede kang maging matuwid sa harap ng Diyos yung unang paraan is righteousness by obeying the law. Okay? Righteousness by keeping the law. So yung righteousness by right doing. Kaya lang ang problema doon sa righteousness na yon, according to the Bible, wala daw madedeklarang matuwid by obeying the law. Okay? Sabi ni Paul in Romans chapter 3, kung hindi ako nagkakamali. Basahin ko nga sandali yun. No? Sabi ni Paul in Romans chapter 3, ito sa verse 20, sabi niya, therefore, no one will be declared righteous in the eyes of God by obeying the law. Because through the law, we become conscious of sin. So yun yung sinabi ni Apostle Paul. Ang Bible ay nagsasabi, nobody will be declared righteous by keeping the law. So, kung ang unang paraan to become righteous is obey the law, ang problema natin, wala daw madedeklarang matuwid by obeying the law. Okay? So yun ang problema. Okay? So kung doon natin i-base yung ating pagiging matuwid, malaki problema natin. Kasi Bible na nagsabi, walang magiging matuwid by obeying the law. Buti na lang mayroong isa pang paraan ng pagiging matuwid. Okay? At ito yung pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Yun yung sinasabi nung binasa mo, Brad. Kaya naging gift of righteousness. Naging regalo ang pagiging matuwid. Diba? Yun yung doon. So, nasa sayo na lang ngayon yan kung anong gusto mong piliin. Righteousness by right doing or by keeping the law or righteousness by believing. Kasi ang sabi ng Bible in Romans chapter 5, tayo daw ay we have been justified by faith. Yung word na justified meaning declared righteous. Yung kasing salitang justified ang ibig sabihin to declare righteous. So paano daw tayo na declare righteous? By faith. So tayo ay sumampalataya, nung tayo ay sumampalataya kay Jesus, we were declared righteous. And so therefore, ang pagiging righteous, merong dalawang paraan. Yung isa, by right doing or keeping the law. Yung isa naman, by faith. No? Pag sumampalataya ka kay Lord. So doon tayo dapat maliwanagan. No? There are two ways of becoming righteous. Pero yung isa, malabo kang maging righteous. Yung keeping the law. Kasi kung pipilitin mong mamuhay by obeying the law in order to become righteous, sabi ng Bible in Romans 3, walang madideclare na righteous by obeying the law. At yun ang dahilan kung bakit ang ginawa ng Diyos, yung righteousness, ginawa niyang gift. Ginawa niyang gift. Diba? Ginawa niyang gift ang righteousness. Kasi otherwise, walang magiging righteous. Tama? Walang magiging righteous. So, paano tayo magiging righteous? Only by faith. So, pag ikaw ay sumampalataya kay Jesus, you will receive the gift of righteousness. Ang dami pumapasok sa isip ko kaya lang baka ma-monopolize ko itong natin ulit. So, bigyan ko muna kayo ng chance magsalita. Mamaya, marami akong sasabihin with regards to the gift of righteousness.
Kayo, Jerry, baka meron kang gustong sabihin. Ay, yung tanong ba natin kanina, Brad, yung how to be righteous, no? Ah, ayun nga po, yung sa binasa natin kanina na verse sa Romans 5:17, pinapakita doon yung yung lahat tayo na Kristiyano, naniwala tayo doon na by the trespass of that one man, tayo ay naging makasalanan, nandun yung death, patay na tayo. Tapos dun sa sumunod na sinabi dun sa verse na yon, doon naman sa ginawa ni Christ, we are made naging righteous tayo. 'Di ba? So nandun yung contrast, yung dalawa. Kaya yung tapos sinabi doon, yung righteousness is a gift by believing. So ang makikita natin doon, yung grace, yun yung righteousness, gift of righteousness, yun yung nag-highlight ng grace at saka yung generosity ng Lord, generosity through Christ by believing, di ba? Tapos sa atin naman ngayon, yung parang although common kahit naman sa ako dati, yung bilang isang Kristiyano, yung paano ba maging patuwid, di ba? Siyempre, sabi nga ni Pastor kanina, gagawa tayo ng mabuti, tapos nag-example si Pastor kanina ng kasi ganito ginagawa niya, alam yung mga ganong bagay. Pero, sinasabi dito, ang righteousness natin is a gift by believing doon sa ginawa ni Christ. Meron akong isang example dyan, yung lahat naman tayong Kristiyano, alam natin na pagdating ng araw, harap tayo sa Diyos. Tapos, isang senaryo lang, no, na makita natin nandun yung ating kilala. Kilala natin na hindi naman ganun, kung tayo titingin, hindi naman siya gumawa ng mabuting bagay. So minsan, ma-judge siya na hindi siya righteous kasi hindi siya gumawa ng mabuting bagay. Pero pagharap natin sa Diyos, isang araw, nakita natin siya doon, nakumpara natin, pwede natin tanongin, bakit ka nandito? Diba? Parang ma-question natin, bakit siya nandito? Hindi naman siya, wala naman siyang gaanong ginawang mabuti. Tapos ikaw, alam mo sa sarili mo na lalo kung nasa ministry ka, marami kang ginawa, walang ginawang mabuti. Meron naman talaga din ganoon, pero nakita mo siya doon. Tapos nung tinanong mo siya, bakit ka nandito? Wala siyang isagot ngayon. Kasi nga, wala naman siyang, hindi niya alam. Pero ang tangi niya lang may sagot, yun yung isang taong nakapako sa cross. Kay Jesus, naniwala lang ako sa kanya, so nandun siya. So ibig sabihin, nandun yung emphasis ng gift of righteousness, na gift talaga siya. Wala talaga tayong effort doon. Na yung in example ko nga, na yung tao na wala namang ginawang bubuti, nandun, magkikita-kita tayo doon. Diba? Yun po. Kanina meron madagdagan ko lang yung nabanggit ko kasi yung two types of becoming righteous, di ba? Yung righteousness by law keeping o by right doing, tapos yung isa naman righteousness by faith, no? So under the covenant of law o under the old covenant, yun yung paraan para ikaw ay maging matuwid, no? You keep the law. Kaya lang ang problema nga, sabi ni Apostle Paul, nobody can be declared righteous by obeying the law. That is why ang ginawa ng Panginoon, yung pagiging righteous, binigay niya as a gift. Ginawa niyang regalo. Pero alam mo, sa totoo lang, meron akong iniisip na parang katanungan dyan with regards dyan sa righteousness by right doing. Kasi madalas doon natin dinidefine ang righteousness pagka gumagawa ng mabuti, di ba? In example ko kanina si Juan de la Cruz. Kung si Juan de la Cruz ay isang lalaking mabait na asawa, responsabling ama, palasimba, matulungin, no? At hindi lumalabag sa batas, madali nating sabihin, yang si Mr. De La Cruz, righteous yan Okay? Tapos, pag nakakita naman tayo ng isang taong balasubas, pasaway, no? Nambubugbog ng asawa, sugarol, mabisyo, madali nating sabihin na hindi yan righteous. So, dinidefine natin ang righteousness by right doing. Pero meron ako nakitang sablay dun Alam nyo kung bakit? Kasi tingnan nyo yung bang isang taong matuwid, kagaya ni Juan de la Cruz, na palasimba, responsabling ama,
mabait na asawa, matulungin. Yung bang ganyang tao, katulad ni Juan de la Cruz, na masasabi nating matuwid dahil siya ay gumagawa ng tama, posible ba na makagawa siya ng masama? No? Yung isang araw ay sabihin nating makakumit siya ng isang krimen, no? Possible ba 'yon na si Juan de la Cruz ay posibleng makapatay? No? Halimbawa lang naman nakagawa siya ng isang krimen. So ang tanong, siya ba ay righteous pa rin? Di ba? So kung si Juan de la Cruz nakilala natin bilang isang taong mabait, matulungin, responsableng ama, mabait na asawa, palasimba, posible ba na makagawa siya ng masama? Oo naman, posibleng-posible 'yon. Now, ang tanong ay ganito. Kapag kayang bang si Juan de la Cruz na napakabait, napakabuting tao, makagawa ng masama, hindi na ba siya righteous? Baliktarin mo naman. Okay, si Mr. Santos na balasubas, sugarol, mabisyo, tambububog ng asawa, posible ba na makagawa siya ng mabuti? 17, 7. Oo naman. Ang tanong, pagka ba siya ay nakagawa ng mabuti, righteous na siya? So parang may doon, 'di ba? Mayroong flow, no? May hindi tama doon sa paraan na 'yan ng pagiging matuwid. Kasi kung ang magiging batayan natin ng righteousness ay right doing o pagiging mabuting tao, parang may sablay no? Yes. Kasi yung mabuting tao, yung mabait, posibleng makagawa ng hindi mabuti. At kapag nakagawa siya ng hindi mabuti, hindi na ba siya righteous? At yun namang napakasamang tao, yung balasubas, pwede namang makagawa din siya ng mabuti. Ngayon, pag nakagawa ba siya ng mabuti, hindi na siya masama? Okay? So, tingin ko yun din ang isang dahilan kung bakit ang Bible ay nagsabi na walang madedeklarang righteous by keeping the law. Kasi walang makakasunod ng buo doon sa kautusan. Kaya ang ginawa ng Diyos, binigay siya as a gift. Sa pananampalataya lang. Dinagdagan ko lang yung example ni kasi magugulat talaga tayo pagdating natin sa langit Okay? Makikita tayo doon na halimbawa yung magnanakaw na lang, brad, yung magnanakaw na namatay kasama ni Kristo doon sa krus. Magnanakaw nga di ba? Pagdating doon, di ba, magugulat ka na lang, siya ay tinuring na matuwid. No? Paano siya naging matuwid? As a gift. Yun ang sabi ng Bible. Kung yung matuwid, sabi ni Jerry na magugulat ka pag nakita mo, mukhang wala namang ginawang tama, nakita mo doon, hindi naman kasi talaga ikaw nakakita ng lahat ng mga bagay patungkol sa isang tao. Hindi mo alam yung dulo ng buhay noon. At saka, hindi rin naman ang tao makakagawa talaga ng yung buong katwiran Buong katwiran ba? Yung pagiging matuwid talaga. Kasi meron siyang ipagmamalaki. Nakagawa siya ng mga ganung bagay. Kasi yun din naman yung sinasabi ng Bible na kung sa pamagitan ng paggawa ng mga mabuti, ng yung works of the law, makakamit mo yung katuwiran, magiging matuwid ka. Meron kayong pagmamalaki. No. Pero wala rin naman talaga Wala rin naman sa ating makakaabot Wala rin naman makakagawa sa atin. So maganda nga yung binigay ni Pastor na halimbawa Doon sa halimbawa, yung ginagamit ni Jerry kanina na diba, halos wala kang makitang nagawang mabuti. Tapos yung bang halimbawa doon sa dulo nakagawa siya ng mabuti, kahit hindi mabuti, doon na lang sa huling sandali ng buhay niya ay kumbaga doon sa pinakadulo ay doon niya nakilala ang Panginoon. Ang iniisip ng iba, paano pala yung mga dating kasalanan na nagawa, na pagkadami-dami, tapos sa dulo niya na nakilala ang Panginoon. So, ano po ba masasabi natin doon, Pastor? Kasi yun yung iniisip ng iba sinasabi nila, parang unfair naman ata yun Parang, bakit ganun? Nasabi, buong buhay niya, puro kasamaan ng ginawa. Tapos pagdating ng dulo, nakilala lang ang Panginoon, maliligtas na.
So, ano po ba masasabi natin doon ganun, sa ganun pastor, sa ganung argumento na iniisip ng iba? Hindi, unfair kung sa unfair. Kaya nga grace eh. Ang grace kasi unmerited eh. Unmerited, gift. Yun na lang, gift. Kasi yung salitang grace, charis, na ibig sabihin gift. And normally, we define it as undeserved favor or unearned kindness of God. Hindi natin deserving yon. Kaya nga sabi ni Paul, di ba, in Ephesians 2, we are saved by grace through faith. Tapos, binigyan niya ng diin. It is not of works, it is a gift. Binigyan niya ng diin yung regalo to. Hindi ito nakuha sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. Tapos, binigyan din niya uli doon sa bandang huli so that nobody can boast. Walang pwedeng magmayabang. So, ang kaligtasan is purely by grace. Marami tayong makikitang hindi natin inaasahan sa langit kung tayo man ay mamamatay na hindi mo inaakalang nandoon sila because maaaring kilala mo sila na dating balasubas, ba't nandoon sila, no? At ang matindi nun, they were declared righteous. Matuwid sila. Kasi hindi ka naman papasok ng langit kung ikaw ay sinner pa rin, di ba? Ikaw ay matuwid na. The gift of righteousness. Kasi righteousness is a gift. Yung kaninang yung kinote mo pala, no? Gusto kong pansinin natin 'yan, ano? Romans chapter 5:17. Ang sabi doon sa kinote mo, dahil sa kasalanan ng isang tao, si Adan, no? Nag-reign ang kamatayan, death reign. Kapag yun lang ang una mong nabasa, medyo may isip mo na masisisi mo si Adan eh. No? Ang dating bakit si Adan lang naman yung naging pasaway, nadamay tayo. No? Because of the trespass of one man, that is Adam, death reigned. So talagang kung halimbawa nagtapos ang verse doon, hindi dinugtungan ni Saint Paul, talagang sasama ang loob natin kay Adan. Kapagkat dahil sa kanyang ginawang kasalanan, nadamay tayong lahat. No? Pumasok ang kamatayan at pati lahat ng sangkatauhan ay nadamay doon sa kamatayang yon. At siya lang naman ang naging pasaway. Pero buti na lang hindi nagtapos doon eh, yung verse eh. Ang sumunod na sinabi ni Apostle Paul is this, how much more? Diba? Now, yung praise na yan, how much more, parang sinasabi ni Apostle Paul na kung ano man ang nawala sa atin dahil sa ginawa ni Adan, no, yung kanyang pagiging pasaway. Sabi niya, yung tinanggap naman natin dahil sa pagsunod ni Kristo, no? Kumpara doon sa nawala sa atin, baliwala yun. Kaya how much more yung ginamit niyang term. Diba sabi ni Lord, basahin ko nga uli. Sabi ni Apostle Paul, sabi ni Lord through the Apostle Paul, sabi niya, sa verse 17 ng Romans 5, excuse me, for if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. So Paul was simply saying, kung ano man yung nawala sa atin dahil sa disobedience ni Adan, yung tinanggap natin from the obedience of Christ o dahil sa pagiging obedient ni Christ is far, far greater doon sa nawala sa atin. Okay? Kaya hindi na tayo dapat malungkot sapagkat yung tinanggap natin doon sa pagsunod ni Christ ay higit na mas dakila kumpara doon sa nawala sa atin dahil sa pagsaway ni Adan. At isa na nga dito, yung gift of righteousness. Righteousness is a gift. Yun ang isang napakagandang hindi mo na kailangan paghirapan ang maging matuwid. Kasi 'di ba ang ginagawa ng maraming tao, even Christians, they are trying to live a righteous life because
they want to become righteous. Yun yung ano yun yung motivation eh. Why do I want to live a righteous life? I want to live a righteous life because I want to become righteous. Pero hindi pala ganun eh. Kasi unang-una, ang sabi ng Bible, righteousness is a gift. And so therefore, you will become righteous not because you live a righteous life. You become righteous because it was given to you by God. It's a gift. Sabi ni Apostle Paul in Romans chapter 3, basahin ko lang ano. Sabi ni Paul in Romans chapter 3, in verse 21, if I am not mistaken. Sabi ni Paul, but now, apart from the law, meaning apart from obeying the law, or apart from right doing, but now, apart from the law, the righteousness of God has been made known. Verse 22, this righteousness is given. In other words, it's a gift. This righteousness is given through faith in Christ to all who believe. Ang ganda ng sinabi ni Paul dito, eh, oh. But now, inumpisahan niya yung verse na to sa salitang but now. In other words, para siyang meron siyang ini-introduce na bagong sistema. Now, the reason why nasabi niyang but now, kasi meron siyang mga naunang sinabi about righteousness by law keeping, no? Righteousness by right doing. No? Kung paano maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya lang, wala daw madideklarang matuwid by obeying the law. Kaya ang sabi niya, but now. In other words, Paul was introducing a new system, a new way of becoming righteous. But now, ano yun? Apart from the law. In other words, this is not about right doing. Apart from doing what is right, apart from the law, a righteousness has been revealed. At ano tong righteousness na to? Sabi niya, this righteousness is given. Kanino? To those who believe in Christ. So, ang ganda ng sinasabi ng Bible about how to become righteous eh. Hindi tayo magiging righteous by obeying the law, o hindi tayo magiging righteous by doing what is right, because righteousness is a gift. Now, hindi tayo mamumuhay ng righteous because we want to become righteous. Mamumuhay tayo ng righteous simply because we are now righteous. Kasi binigay na sa atin yung righteousness na yan as a gift. Kailan? Nung sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. So yun yung starting point dapat, no? So Christians should know, ito dapat na maintindihan natin eh. Do not try to become what you already are. Kasi you are trying to become righteous, trying to live right because you want to become righteous, pero hindi pala ganun eh. Righteous ka na kasi binigay sa iyo as a gift nung sumampalataya ka kay Jesus. And since righteous ka na ngayon, you now live a righteous life. Hindi yung I will live a righteous life because I want to become righteous. Do not try to become what you already are. You are already righteous kasi nung sumampalataya ka kay Jesus, ibinigay sa iyo yung righteousness as a gift. Yan yung sinasabi ng Romans chapter 3, verse 21. But now, a righteousness of God has been revealed, has been made known. Ano yun? This is apart from the law. But now, apart from the law, a righteousness has been revealed. And this righteousness is given. It's a gift. Kanino binigay? To those who believe. Kaya ang righteousness sa panahon natin ngayon is not something na kailangan mong ma-receive by right doing. Marireceive mo siya only by believing. Ayan ang sinasabi ng Bible. Kaya dapat maunawaan natin that righteousness is a gift. 7 or 12? Which is bigger? Oh. Sige Brad, ikaw na muna. Sige. Dagdag ko lang yung pinaliwanag kasi ni Pastor yung about sa righteousness na yung we try to become what we already have. Tapos dapat sana makita natin po na mga Kristiyano yung level
anong level yung pagiging righteous natin. Kasi di ba sabi sa 2 Corinthians, basahin natin, no? 2 Corinthians Chapter 5. chapter 5 verse 21. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. So malinaw doon, Ayan. yung phrase na righteousness of God, it become the righteousness of God. Yung level ng pagiging righteous natin, ano ba, level ba ng mga Pariseo? O level ba ng kung sinong kilala nating righteous? Hindi. Sabi dito, righteousness of God, we might become the righteousness of God. So napakahalaga nitong maintindihan kung anong klaseng righteousness yung ating tatanggap. Ngayon, kung talagang malinaw po sa atin yan, of course, hindi ibig sabihin na hindi na tayo concerned doon ating magagawa kasi righteous na tayo. Nandun pa rin yon kasi yun yung magtutulak sa atin eh. Kasi righteousness of God nga, kaya natin na si Christ yung mamuhay sa atin, di ba? Kaya kakagawa tayo ng mabuti. Dito, ang kailangan lang natin kung sigurong tingnan is yung level ng righteousness na meron tayo. No? Sa exercise natin siya na sa buhay ating natanggap na gift. Kasi kadalasan lang naman po na kaya nasusway tayo dahil nga hindi natin naiintindihan ano yung value, anong level ba yung righteousness na meron tayo. Kaya lumalabas yung mga tanong sa isip natin, mga nakikita natin, kaya tayo na-distract sa ating Christian living. Ayun, Brad. Okay. So, ako napapansin ko lang sa mga tao, parang ang gusto kasi ng tao, parang yung credit mapunta sa kanila eh. Diba? Common yun. Normal Oh, yun. diba? Normal yun. Kasi ganun nga naman yun, pagka ikaw yung namumuhay ng matuwid, yung parang nasa iyo yung credit kasi ikaw ang may gawa. At yun ang common na makikita ng tao, matuwid yan kasi matuwid yung pamumuhay. So matuwid siya sa tingin ng tao, kanino yung credit? Isa kanya. Kasi nagagawa niya maging matuwid. Pero dito sa Romans chapter 4, verse 3, ang sabi, what does Scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. So, nakredit yung righteousness sa pamagitan ng pananampalataya. So, walang bagay na ginawa si Abraham para maging righteous. Nakredit sa kanyang righteousness pero galing sa pananampalataya yon. Hindi yun dahil sa bagay na ginagawa niya. So, yun yung tingin kong parang default system na rin ata yun, Pastor, ano? Yung ganung bagay. Parang likas lang siguro talaga sa tao. Kahit nga nung wala pa yung tao eh, di ba? Yung panahon, yung si Lucifer, ganun din eh. Yung pagmamataas, kasi parang pagmamataas pa rin yun eh. Na parang ang gusto mo, sa'yo mapunta yung credit, sa'yo di ba si Lucifer ang naging gusto niya, siya yung mabigyan ng gantong papuri, na gusto niya sa kanya eh, na tayong tao may ganun ding tendency, na parang maging ganito tayo, magawin natin tong ganito. No, pero makikita natin, hindi pa rin naman talaga natin kaya eh. Kasi may pamantayan naman ng Biblia, paano maging matuwid. Sa doon sinasabi kanina ng Pastor Henry, no, by keeping the law, hindi rin naman natin kaya. Kasi doon sa lumang tipan, pinipilit nilang sundin. Pero pagdating ng Panginoon, pinakita niya yung standard talaga ng law eh. Nagulat sila, sabi niya, ganun pala yan. Hindi ka pa pumapatay, namuhi ka pa lang eh. Di ba? Wala ka pa ginagawang pangalo niya, may nakita mo pa lang, meron kang inisip na hindi maganda, nagagawa mo na eh. So wala talagang may kakayanang gumawa. So mabuti na lang, meron tayong regalo galing sa Diyos na ginawa ng Panginoon, tininabahan ng Panginoon si Kristo para po sa atin. So kaya gift of righteousness. So regalo lang talaga. So ang credit sa Panginoon, hindi sa atin. So napakaganda pong isipin nun, Pastor, yung ganung bagay na wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Talagang lahat ay sa Panginoon. Yun yung bagay na na nais ng salita ng Diyos na matutunan natin. At ngayon, yun po yung bagay na ay pinagdidiinan natin, na yung katuwiran, yung righteousness, ay regalo lang talaga ng Panginoon sa atin. Magpasalamat tayo sa Kanya dahil naging napakabuti ng Diyos sa atin. No? Mahal na mahal tayo ng Panginoon, kaya meron siyang regalo para sa atin. So yun po yung bagay na magandang ma-appreciate natin. At maging maging motivation na rin natin sa mga bagay na ginagawa natin sa paglilingkod, no? Kasi common ngayon sa mga church, gusto nilang maging yung righteousness, gusto nilang maging matuwid o
Yun ang ginagamit nilang ano sa paglilingkod. Yung paglilingkod ang iniisip nila na makapagbigay sa kanila no. Pero hindi po ganoon yung sinasabi ng Biblia. So yun yung bagay na dapat po nating maintindihan. Tapos ano po yung mga bagay na pwede nating ano ano dito, may dagdag dito. O, halimbawa, tingnan natin. So, ano naman pakinabang ng good works, pastor? Yung iba, yung mga ganong bagay. No, kung Malaki, siyempre. Hindi tayo, i-clarify natin, no? Hindi tayo against sa right doing o sa good works. Dapat nga given na yan sa buhay natin as Christians. Hindi na yan dapat parang inuutos sa atin na gumawa ka ng tama, mamuhay ka ng maayos, umiwas ka sa kasalanan. Ano yan, dapat ano yan, parang nasa sistema na natin yan as a believer. Kaya hindi tayo against sa doing good, good works. Marapat lang yan. Kasi kanina pa natin binabanggit yung righteousness ay hindi nakukuha by right doing, no? Pero i-clarify natin, we are not against doing what is right. Pinag-uusapan lamang natin dito, paano natin na-obtain yung pagiging matuwid. Hindi natin nakuha ang pagiging matuwid by right doing. Kasi yung pagiging matuwid ay isang regalo. Siguro magandang tanong niya, Brad, is this At tayong mga Kristiyano ngayon, halimbawa, sa nasabi natin kanina pa, nung tayo ay sumampalataya kay Jesus, na-receive natin yung gift of righteousness. Naging righteous tayo sa harap ng Panginoon. Kasi yung righteousness na yan sa Greek is dikaiosune, na ang ibig sabihin niyan is pagkakaroon ng right standing with God. Okay? Now, since righteous na tayo in the eyes of God, ang magandang tanong diyan is this. Kapag ka ba ang isang Kristiyano na tinatawag nating righteous siya dahil na-receive niya yung gift of righteousness ay naging pasaway, no? Kung siya ay sabihin nating gumagawa uli ng hindi tama, no? Naging pasaway, sa madalit sabi. Ang magandang tanong, righteous pa rin ba siya? And yan ang common tanong yan. struggle ng maraming Christians. Kasi pag sila ay nakakagawa ng medyo sablay, no? Sabihin natin yung mga habitual sins na kanilang dating struggle na ngayon bumabalik-balik uli, naiisip nila at nai-entertain sa kanilang isipan na hindi na sila righteous. No? Hindi na sila matuwid. Kaya ang tanong, kapag ka ba ang isang Kristiyano ay naging pasaway uli, righteous pa ba siya? Yun ang tanong. Ano sa palagay nyo? Righteous pa ba siya pagka siya ay naging pasaway? Ano siya, sa ating mga pinag-aaralan na verse, balik tayo doon sa ang righteousness is a gift. Hindi siya yung hindi siya yung paano siya titingnan ng tao. Kung hindi, paano tayo tinitingnan ng Diyos. Sa kanya nanggagaling yung gift So tayong mga Christians, minsan sa sarili natin, tinitingnan righteous pa ba ako? Or tayo titingin sa iba? Or yung iba titingin sa atin, righteous ba siya? Hindi ganoon yung magiging tanong dapat. Hindi dapat doon yung bigat ng judgment. Yung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Kaya wala tayong question doon. Diba? Righteous pa rin. Maganda yun. Sa paningin ng tao, hindi ka righteous kasi pasaway ka Okay? Pero sa paningin ng Diyos, sa mata ng Diyos, righteous ka pa rin. Kasi, ito sa tingin ko dapat maintindihan din natin. Nasusugan ko lang yung sinabi ni Jerry. Unang-una, bakit ba tayo naging righteous? Malinaw, hindi tayo naging righteous by right doing. Di ba? Paano tayo naging righteous? Nung sumampalataya tayo kay Jesus. Yan yung paulit-ulit na sinasabi ng mga binasa natin. The righteousness of God has been made known. Tapos this righteousness is given. Kanino? To those who believe. No? So itong righteousness na to, na-receive natin when we believe. So naging righteous tayo nung sumampalataya tayo kay Jesus. So hindi tayo naging righteous because we
do the right things. And so therefore, kung hindi tayo naging righteous because of doing the right things, hindi ka rin magiging unrighteous if you do the wrong things. Kasi hindi mo naman na-receive ang pagiging righteous because of doing right. And so therefore, hindi rin mawawala yung pagiging righteous mo if you do what is wrong o if you do the wrong things. Kasi gift nga siya eh. Kanina nabanggit ko yung Greek word na ginamit dito sa righteousness. Yung righteous in the Greek is dikaiosune. Ang ibig sabihin is in right standing with God or in right relationship with God. Yun ang ibig sabihin ng righteous in the Greek. Hindi yung right doing, kaya ka naging righteous because you do what is right. Yung righteousness na binasa natin kanina in Romans chapter 3 ay dikaiosune in the Greek, which means in right standing or in right relationship with God. So hindi nawawala yung pagiging righteous natin if we do the wrong things. Kasi hindi mo naman tinanggap yung righteousness because you do the right things. Pero then again, hindi natin sinasabi na okay lang na gumawa ka na ng hindi mabuti kasi hindi naman pala nawawala ang pagiging righteous. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung righteousness na receive natin as a gift, kaya nga gift of righteousness, hindi mo naman siya tinanggap dahil gumawa ka ng mabuti, and so therefore, pag nakagawa ka ng hindi mabuti, hindi rin siya mawawala. Yun yung inaano natin. Kasi yung pagiging righteous natin o yung righteousness in the Greek, dikaiosune, which means in right standing with God. So yung right standing natin with God, hindi naman yun mawawala because of wrongdoing. Kanina, di ba, nabanggit ko nga, pagka ang definition mo ng righteousness is right doing, medyo sasaplay yun. Kasi nga, kapag ang isang taong alam nating mabait, palasimba, mabuting asawa, responsableng ama, pag yan ay nakagawa ng masama, hindi mo naman iisipin na unrighteous na siya eh. Kasi yung taong masama na balasubas, basagulero, mabisyo, pag gumawa ng mabuti, hindi mo rin kagad maiisip na righteous na siya. Kaya sablay yung sablay yung definition ng righteousness by right doing eh. Kasi wala naman talagang madideclare na righteous by obeying the law o by right doing. Kaya ang righteousness natin really is a gift. Yan ang isang magandang Siguro i-quote ko na rin yung Romans 5:19. Kasi according to Romans 5:19, naging makasalanan tayo dahil sa kasalanan ng isang tao. Through the disobedience of the one man, referring to Adam, we were made sinners. Hindi naman tayo naging sinner dahil gumagawa tayo ng kasalanan eh. Naging sinner tayo because of Adam's disobedience. Tapos, sa isang banda, itong sabi ni Paul, but through the obedience of the one man, referring to Jesus, we were made righteous. Dahil naman sa pagsunod ni Jesus, naging matuwid tayo. Hindi tayo naging matuwid dahil gumawa tayo ng matutuwid na bagay. Naging matuwid tayo dahil sumunod si Kristo. So lumalabas, ang pagiging makasalanan natin ay dahil sa kasalanan ni Adan. Ang pagiging matuwid naman natin ay dahil sa pagiging masunurin ni Jesus. So, nagkaroon tayo ng identification kay Adam nung tayo ay isilang. Nung tayo ay isilang muli, nagkaroon tayo ng identification with Christ. So, lumalabas, nung tayo ay isilang, naging makasalanan tayo dahil identified tayo with Adam. Nung isinilang tayong muli, na born again tayo, na-identify tayo with Christ, naging matuwid naman tayo dahil sa pagsunod ni Christ. So ang pagiging makasalanan at pagiging matuwid, lumalabas, walang kinalaman sa ating ginagawa. Hindi ka naging makasalanan dahil gumagawa ka ng kasalanan. Naging makasalanan ka dahil sa kasalanan ni Adan. Gayon din naman, hindi ka naging matuwid dahil gumagawa ka ng matuwid. Naging matuwid ka dahil sumunod si Jesus. So yung pagiging matuwid natin at makasalanan, walang kinalaman sa ginagawa natin. Diba?
Naging matuwid tayo dahil kay Kristo. Yun yung sinasabi ng Bible. So kung magiging malinaw sa atin yan, hindi ka na mag-i-strive to become righteous. Kasi righteous ka na. At dahil righteous ka na, start living a righteous life. Yun yung starting point eh. Hindi ka mamumuhay ng righteous because you want to become righteous. Hindi ganon. Righteous ka na because na-receive mo yan as a gift nung sumampalataya ka. Therefore, you live a righteous life. Kaya do not try to become what you already are. Righteous ka na. Yun ang dapat nating maintindihan. Ang maganda maintindihan nila pastor talaga no, dapat siguro nag-iisip sila bakit ba natin ito itinuturo. Of course kasi ito po yung mensahe na nakakapagpalaya. Yes, totoo lang. Oo. Yung bang kasi pag nakagawa tayo ng mali, ang iniisip natin hindi na tayo karapat dapat sa harap ng Diyos. Ba doon tayo pinalaki sa ganong klaseng aral eh. 'Di ba? Kailangan mo 'tong gawin para makabawi ka uli ng katuwiran sa harapan ng Diyos, 'di ba? Yung tradisyon ng araw, 'di ba? Kailangan ka manalangin ng pagkadami-dami. Maglakad ka sa ganito. 'Di ba? Gawin mo 'to, gawin mo 'yan, no? Pero hindi 'yun doon eh. Kasi kung nakuha nga natin yung katulad ng kanina ng mga kapatid natin, Brother Jerry, Pastor, kung nakuha mo nga yung pagiging makasalanan dahil sa wala ka namang ginagawa, pero declare kang sinner eh. Diba? So, wala tayong kinalaman sa ginagawa. So, kung walang kinalaman sa ginagawa, yung ating pagiging righteous, wala din kinalaman doon sa ginawa natin, sabihin, hindi dahil sa ginawa natin. Once na makagawa tayo ng mali, makagawa tayo ng kasalanan, no, ang nagpapalaya sa atin, itong mensahe na to, na merong regalo ang Diyos sa atin. Para hindi na natin laging i-condemn yung sarili natin, malalim yun manapa, ay mas maging motivasyon sa atin na ibalik natin yung sarili natin sa paggawa ng tama. Kasi di ba ang tao parang mas lalo siyang nalulubog eh. Di ba pagka nagkamali siya tapos sabihin mo sa kanya hindi ka na righteous. Ba? Hindi yun ang grace life eh. Yun ang ano ba tawag ng pastor? Law life. life under the law, di ba? Yung pag nagkamali ka, sabihin sa'yo, hindi ka na matuwid. No? Hindi ka tulad nung, Brad, matuwid ka pa rin sa harapan ng Diyos, no? So, ayusin mo na lang yung pagkakamali mo, wag mo nang gawin. Pero sa harapan ng Diyos, wala kang dapat alalahanin kasi niregaluhan ka niya na ng katwiran na walang kinalaman yung bagay na ginawa mo. No, so, yan po yung layunin kung bakit meron po tayong Grace Life Forum. Kung sa ganun ay mapalaya yung ating mga kapatid. Naniwala tayo kapatid natin yung karamihan dyan. Pero masyado silang kulong, gapos. At hindi sila malaya dun sa mga aral na napapakinggan nila. Kasi iniisip nila yung pagiging matuwid sa pamamagitan ng mga ginagawa po natin. Sana ano tayo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. No? Maliwanagan po tayo. No? Yun po yung layunin ng ating Grace Life Forum. In connection dyan sa pinag-uusapan natin, may tanong si Sister Nelly Rose. Ito ang tanong niya. Paano daw natin maipapaliwanag kung merong isang tao na nagsasabing siya'y Kristiyano pero gumagawa naman ng kasamaan. Pero tingin niya, righteous siya. Okay? Maganda yung tanong niya no? Kasi nga naman, no? Hindi kaila sa atin na marami tayong nakikitang mga professing Christians, no? Kung tatawagin natin o kung pwede nating sabihin ganon. Mga professing Christians, no? Members sa church, nagsisimba. But obviously, alam natin may ginagawang kalokohan. Halatang mali yung pinagagagawa. Now, siguro, ang isang magandang katanungan natin dyan, talaga bang Kristiyano yan? Baka naman nagkikristyanuhan lang. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung totoong naging Kristiyano. Kung totoong naging Kristiyano ang isang tao, no, hindi naman kasi mangyayari sa buhay niya na hindi na siya magkakasala eh. Kasi lahat ng tao sa mundong ito, even Christians, nagkakasala pa rin eh. So ang pinag-uusapan lang natin dito, kung siya ay magkakasala pa rin, matuwid pa ba rin siya? Righteous pa rin ba siya? So of course, ang sagot natin dyan,
righteous pa rin siya kung talagang genuine siyang Kristiyano. Pero iba kasing usapan kapag meron tayong mga nakikitang mga sabihin nating mga members ng isang simbahan na nagsisimba, aktibo, pero alam naman natin talaga na namumuhay sa kalokohan. yung walang nararamdamang hindi nakukonsensya kapag gumagawa ng mali. Pagka ganon, siguro, kukwestiyonin natin unang-una kung siya ba talaga ay na born again, siya ba talaga ay Kristiyano. Kasi baka naman nakikrisya-kristyanuhan lang, no? At doon sa mga nakikrisya-kristyanuhan lang, parati nating binibigyan ng babala, mag-ingat po tayo. Kasi baka sa langit-langitan ka lang din pumunta. So dapat yung mga nakikrisya-kristyanuhan, no, mapag-isip-isip natin 'yan. Dahil kung nakikrisya-kristyanuhan ka lang, sigurado tayo sa langit-langitan ka lang din pupunta. So ang pinag-uusapan natin dito, yung halimbawa tayo, alam mo naman sa sarili mo, Christian ka. At ikaw ay nagsusumikap mamuhay ng pleasing sa God. Kasi naman talaga ang ang motive ng mga tunay na Kristiyano Tayo ay talagang nagde-desire to live a life pleasing to God. Pero talagang dahil tayo ay namumuhay in this fallen world, maraming tukso kaliwat kanan, maraming pagsubok kaliwat kanan na madalas kaysa hindi, talagang minsan nagre-react tayo, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda, naiinis tayo at nagkakasala tayo. Now, pag dumating sa punto ng buhay natin na nagkakaroon tayo ng gano'n, in times of weakness, nagpo-fall tayo, ang tanong natin dyan, righteous ka pa ba? Doon pumapasok yon. Of course, righteous ka pa rin. Pero ibang usapan yung isang miyembro ng simbahan na alam natin walang pinagagawa sa buhay kung hindi puro kalokohan. Questionin natin yun. Baka hindi talaga Kristiyano yun, di ba? Pero yung tunay na Kristiyano na namumuhay talaga nag-i-strive siya to live a life pleasing to God, hindi nawawala yung pagiging righteous niya. Righteous ka pa rin. Kasi hindi mo naman na-receive ang pagiging righteous because it is right. And so therefore, hindi rin mawawala ang pagiging righteous mo if you did the wrong things. Hindi rin nawawala yon. Diba? Kasi gift nga siya Gift siya. Matuwid ka pa rin sa harapan ng Diyos. Hindi nawawala yung pagiging matuwid. Pero, ito ay exclusive sa mga genuine believers. Sa mga totoong Kristiyano. Hindi ito applicable sa mga nakikrisya-kristyanuhan lang. Sa mga tunay, sa mga genuine na Kristiyano. Okay? Yun yung gusto nating sabihin. Sana nakatulong to doon sa question ng ating kapatid. Yung inisip mo dyan, Pastor, di ba, maliwanag naman sa atin sa pag-aaral natin, di ba, na kaya righteous ang tingin sa iyo ng Diyos kasi yung banal na spirito nasa iyo Siya yung nakikita sa iyo Kaya siya yung matuwid na nasa sayo, kaya ang tingin ng Diyos sa iyo, matuwid ka. Kasi nasa iyo yung banal na spirito, kung totoong Kristiyano ka. Yung banal na spirito, nakatwiran ng Diyos na nasa sayo, kaya ka naging matuwid. Siyempre, mangungusap yun sa atin Siya nga yung teacher natin Siya yung mangungusap sa atin pag nakakagawa tayo ng mali, pag yung alam natin na hayag-hayagan talaga na mali, kasalanan, tapos ginagawa pa natin na ginagawa. Yung Espiritu, siya yung kumakausap sa atin para dapat, kasi di ba sabi ng Bible na nagigrieve siya, nakikwench siya. Meron siyang damdamin na parang nasasaktan siya. Ngayon, kaya nabanggit kanina ng Pastor Henry na mukhang questionable Kasi bakit parang hindi ata kinakausap to? Mukhang hindi siya Kaya kanina, kukuha siya sabi kanina ng Pastor Henry, na parang questionable yun. Kasi kung patuloy mong ginagawa yung kasalanan, as yung spirito ay mukhang hindi mo naririnig, hindi mo naramdaman na kinakausap ka, andun yung question. Meron kayang banal na spirito to? No, yung katwiran ba ng Diyos, totoong nasa Kanya? Kasi yun naman yun Yun naman yung iniwan sa atin ng Panginoon nung umalis siya, tapos ibinigay sa atin para yun naman yung trabaho niya sa buhay natin. So, meron talagang question. Yan, kung wala mang question, ang Diyos na lang ang nakakaalam nun. Kung talagang ipamuhay niya man yun, bubungahin niya din naman yun. Pero ang Espiritu patuloy sa kanya mangungusap.
Pero bubungahin at bubungahin niya yung mali niyang ginagawa. Hindi siya makakatakas doon. Pero sa part kasi natin, ang sinusundan lang natin dito yung sinasabi ng Bible eh. Na yung righteousness ay regalo. So wala tayong usapin patungkol dun sa kung ano man yung ginawa ng tao, ginagawa ng tao. Ang usapin, totoo bang nananampalataya yan? Basta ang Totoo malinaw, nananampalataya ang yan. pagiging righteous ay hindi hindi mo makukuha sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. O sabihin nating hindi mo makukuha dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos. Okay? O yung sabihin nating namumuhay ka ng matuwid. Hindi mo siya makukuha doon. But then again, we are not saying na wag mong gawin 'yon. Ang sinasabi lang natin, sumasang-ayon tayo sa sinabi ni Apostol Pablo na ang righteousness is a gift. Yun ang sabi ni Paul, righteousness is a gift. Hindi naman mahirap intindihin yung gift o yung salitang gift. Pag sinabing gift, regalo, okay, walang bayad. So naging righteous ka dahil binigay sa iyo ito ng Panginoon. Yung 2 Corinthians 5:21 na kinote ni Jenny kanina, si Jesus daw na walang kasalanan, God made him who knows sin to be sin for us so that we might become the righteousness of God. Nagkaroon ng divine exchange eh. Si Jesus na walang kasalanan, naging kasalanan. In other words, tinrato siya ng Diyos na kasalanan mismo sa krus. Imagine that, si Jesus na wala namang kasalanan ginawa buong buhay niya, tinrato siya ng Diyos na kasalanan. Para daw, tayo na makasalanan ay maging matuwid sa harap ng Diyos so that we might become the righteousness of God. Yung righteousness of God na tinutukoy in 2 Corinthians 5, hindi ito yung character ng Diyos, no? Na the righteousness of God. Na hindi ito yung siya ay just, siya ay faithful. Hindi yun yung tinutukoy ni Paul doon na righteousness of God. Kung hindi, God is righteous in making the sinners righteous. Ang galing ano, no? Ang Diyos ay matuwid sa pagiging sa paggawa niya ng mga taong makasalanan na matuwid. No? Kasi si Jesus na walang kasalanan, ginawa niyang kasalanan upang tayong makasalanan ay maging matuwid sa kanyang harapan. Ito yung maganda talagang dapat natin maunawaan eh. Under grace, tayo ay ginawang matuwid ng Panginoon. Hindi dahil namuhay tayo ng matuwid. Binigay niya sa atin to as a gift nung sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus. Yun yung paulit-ulit na sinasabi natin kanina pa na binanggit ni Apostle Paul in Romans chapter 3. But now, ulitin ko lang yung verse na yan. But now, sabi ni Paul, a righteousness of God apart from the law has been revealed. In other words, apart from doing what is right, has been revealed. This righteousness is given. Ang linaw nun eh. Hindi naman kailangan maging matalino ka para maintindihan yan eh. This righteousness is given. Binigay as a gift. Kanino? To those who believe. Lahat ng sumampalataya kay Jesus. So, ang righteousness, hindi siya ma-obtain by right doing. It's purely a gift. Ngayong righteous na tayo, dahil natanggap natin yung righteousness as a gift, mamuhay tayo as righteous people. Mamuhay tayo righteously. Diba? Hindi tayo mamumuhay righteously because we want to become righteous. Righteous ka na, so therefore, live a righteous life. Yun yung dapat na motivation natin. Okay? Sana naintindihan to ng ating Si Pastor, si Brother Jerry, baka meron siyang gustong i-react dun sa meron siyang gustong i-comment dun sa katanungan. Simple lang din naman yung naisip ko doon na sagot. Isa yun sa mga consequence ng mga sabi nga kanina na nag-Kristyanuhan. So maaaring ma-question talaga yung kanyang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Pero balik pa rin tayo doon, alalahanin natin na yung righteousness is a gift. At ayun nga yung tingin ng Diyos. So tayo nakakapag-question, it is normal. Normal sa atin yun. Normal sa kung sinong tao na makakapag-question at consequence yun nung pinatutungkulan natin. Pero yun nga, dahil nga regalo yung righteousness, tulad nung magnanakaw na nasa cross, buong buhay niya siguro nakaw yun. Pero sa isang iglap lang, kasama siya ng Diyos sa karya, di ba? Kasi naniwala siya. Yun lang eh. Hindi natin din
matuldukan yung kung nag-Kristyanuhan man yan sa ngayon. Kasi ako, experience, nung first ako nga nagsimba, so simba lang, siyempre nakakagawa pa rin. Pero yung level ng maturity, tumataas ng tumataas. Sabi ka ni Brad kanina, patuloy kang kakausapin ng Espiritu hanggang sa nagmamature ka. Sa isang araw, naiwala ka, buo na yung paniwala mo. So yung righteousness, yung gift of righteousness, nakatanggap ka kasi nga regalo siya. Yan lang naman. Sige. Yun, salamat at maganda rin yung paliwanag Brother Jerry, no? So, maganda yung mga nabanggit natin ngayon, no? Paliwanag ng Pastor Henry. So tayo ay nasa ano na, naka-extend na tayo Pastor, ano? Oo. Oo. Bago tayo magtapos, shout out kay Bishop Rod Bisda. Kasama natin to sa Good evening po. Grace Community. Isa siyang dati kong kasama to si Bishop Rod sa Usapang Grace. Meron kaming Usapang Grace before eh. Matagal na rin ito. Umabot na yata ng 1 year mahigit, no? So, shout out sa iyo, Bishop. At Ano? magandang gabi sa iyo. Si Gideon. Si Jed, si Jed. Shout out din kay Jed. Okay. Anyway, paalam tayo at tayo ay nakaisang oras na. Sige, mauna na kayong magpaalam. Ako na yung pinakahuli. Okay, sige po at salamat po sa mga umantabay. No, nawa po ay nakapagbigay ng kalinawan po sa atin yung about dun sa gift of righteousness, no, yung totoong regalo. No, yun lang po ang unawain natin, no, yung ibig yung kahulugan ng salitang regalo. At maunawaan natin na talagang wala tayong dapat gawin para makuha yung pagiging matuwid o matanggap o makamit natin, kundi yun ay purong biyaya lang. So, salamat po sa mga umantabay, mga nakikinig, at doon sa mga makikinig pa. So, pagpalain po tayong lahat at magandang gabi. Okay, isang mapagpalang gabi muli sa lahat nating taga-subaybay. So, in-encourage lang namin kayo na patuloy lang ang pakikinig dito sa ating Grace Life Forum. Ito ginagawa natin. Hindi dahil kami ay gusto lang namin magturo kung anong mga aming mga agenda. Pero ito ay talagang yung salita ng Diyos na sa biyaya ng Diyos, yung mensahe ng biyaya. Dito ay patuloy natin tinatalakay kasi unti-unti lang hanggang sa ating maintindihan. Kasi nga po, sabi nga po, it takes grace to understand grace. So maaaring ngayon, di pa natin lubusang maintindihan, pero naiwala tayo by the grace of God, patuloy lang tayo maintindihan natin buo itong mensahe ng biyaya. Amen. Amen. It takes grace to understand grace. Totoo yan, revelation na kailangan natin. Anyway, ito ulit si Brother Henry. Pero bago tayo magtapos, kung meron pong mga gustong bumisita sa ating pong ministry, sa ating church, ang ating pong church ay nasa likod po ng Southwoods Mall. Sa Binyan po kami, sa Binyan. O, kung kayo po ay taga Binyan, dito lamang sa area ng Laguna, malapit sa Binyan or sa San Pedro, you can visit us. Ang worship service po natin is 9 o'clock in the morning. So kung kayo po interesado to learn more about the message of grace, please do visit us. Welcome na welcome po kayo. Again, magandang araw po, magandang gabi sa ating lahat. Ito po ulit si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. Stay safe mga kapatid and stay blessed.